Kung napanghinaan ka man ng loob, meron tayong dalawang solusyon kung paano ma-divert para sa tamang landas ng kabataan. So pakinggan ito, kabataan, young adults, at parents. Dahil importante at mahalaga ang solusyon na to. Una, edukasyon at skills training bilang alternatibong landas para gumanda, mabago ang buhay. Ang kahirapan ay hindi madaling solusyonan, pero pwedeng madaanan ito kung may sapat na kaalaman at kasanayan. Kung ang kabataan ay ma-redirect sa online freelancing, online learning, scholarship programs, o skills training tulad ng TESDA, freelancing, at small entrepreneurship. At kapag yan na-provide sa kabataan, nagkakaroon sila ng konkretong mangarap at magsikap. Para sa mga mas bata, pwede silang i-encourage mag-explore ng mga free resources, YouTube tutorials, DepEdAL's community workshops. At ako'y naniniwala dyan, kung gusto niyong may pagpatuloy ang pag-aaral niyo, ay guaranteed you na matutulungan kayo ng ALS. At ito yung storya. Yung mga kapatid ko, may dalawa akong kapatid na professional na sila ngayon, na dahil nga kulang kami sa financial nung bata pa kami. At noong napunta na kami dito sa Mate, ay pinush ko yung mga kapatid ko na mag-aral. So, dalawa ay professional na ngayon na nakapagtapos sila elementary at high school. ALS sila. Graduate na sila. Kaya totoo yan. Kung alam mo, kung nawawalan ka ng pag-asa na hindi na makakapagtapos, merong pag-asa. Kung gusto mo na makapagtapos ng pag-aaral, pumunta ka sa paaralan na malapit sa inyo at mag-inquire ka kung paano mag-aral ng ALS. Kasi I guaranteed you magtatapos ka dyan talaga. Basta, porsigido ka. Kasi hanga-hanga ako sa mga kapatid ko. Kung nararamdaman man nila na hindi sila nakapagtapos sa formal na elementary at high school, pero masasabi ko, pagdating sa pag-aaral, matalino sila. Matalino sila kasi pagdating nila sa college, ay kaya nilang makipagsabayan. Kahit hindi nila nabuo yung 4 years sa high school at 6 years sa elementary, di ba? So, hanga ako sa kanila. Sobrang proud ako sa kanila dahil kaya nilang makipagsabayan. So, ngayon, professional na sila. Hanga ako sa kanila na hindi sila tumigil. Kahit gaano kahirap ang buhay, hindi sila napanghinaan ng loob na magpadala sa negatibong panahon. Di ba? Yung mga oras na down tayo, negative yun eh. Negatibo yun. Ginamit nila na patunayan sa kanilang sarili na kaya ipaglaban, isulong ang pangarap kahit sa kabila ng kagipitan. At para naman sa mga young adults, pwede i-introduce ang online freelancing, short courses, o micro-business para ma-experience nila ang essence of independency at posibilidad na umasinso. Hindi hadlang ang edad. Hindi hadlang ang kagipitan. Lahat may solusyon na kahit matanda ka na, pwede kang mag-aral muli. Lalong-lalo na kapag nakita mo na walang nagbabago sa buhay mo. Kahit nagtatrabaho ka, pero walang-wala pa rin.
Kaya naisip ko, dahil sa environment natin at sa mga tao na sinasamahan natin, ay halos pare-pareho yung kanilang pag-iisip na swerte-swerte lang ang buhay. Naisip ko na, alam mo, ang solusyon dito ay pag-aaral. Sa pag-aaral, kahit minsan natatamad ka, pero pagpasok mo sa eskwelahan, may matutunan kang lesson, may mai-explore kang message. Kahit isang message lang na marinig mo mula sa teacher, ay pwede nang mabago ang buhay mo. Kahit ilang libo na yung na-spend mo sa pag-aaral, yung pakiramdam mo, wala ka pa rin natututunan. Pero, darating yung time na may isang message na pwedeng mag-open at marirealize mo na ganun pala ang life. So, it's okay to spend on learning. Dahil yun naman talaga ang kailangan. Pangalawa, support system at positive mentorship. Kung kulang ang guidance mula sa magulang, kailangan magkaroon ng alternative support system. Pwede itong manggagaling sa community leaders, teachers, church groups, sport teams, o online mentorship communities. 'Di ba? So yun nga, kanina, 'di ba, na-mention ko na para sa mga working moms, working parents, kung mag-hire man kayo ng katulong na mag-aalaga sa inyong mga anak, dapat yung may matutunan ang inyong mga anak. Kung mag-spend kayo para sa katulong, you spend money or you invest money para sa inyong anak na kukuha ng katulong, dapat may reward. May matutunan yung inyong mga anak. Kaya, ayun, kung kulang kayo sa guidance dahil busy kayo sa trabaho or business yan, yung mga anak niyo, pwede niyong ilagay doon sa eskwelahan, sa church, o i-expose sila sa online community na about mentorship. Kaya dapat kontrolado ninyo kung ano yung ipapanood ninyo sa inyong mga anak. At para sa mga kabataan, malaking tulong ang magkaroon ng role models na magbibigay ng inspirasyon at magpapakita na may ibang landas kaysa bisyo, umaling barkada. Minsan may kabataan kasi na kahit gaano karami ng role model sa kanilang pamilya, pero lumilihis pa rin yung bata, yung kapatid o anak. Huwag niyong sayangin yung pagkakataon na yung mga tao na nagpapakita sa inyo ng kabutihan, yung laging positive at pinaparamdam sa inyo na may potensyal ka. Minsan, hindi mo mararamdaman na pinaparamdam sa'yo kasi hindi ka nakikinig. Hindi ka ready na mabago. Kaya, you have to put yourself to be ready for learning, to listen sa mga nakakatanda na tinuturuan ka. Swerte ka na may role model sa tahanan niyo, may mga matatanda na nagtuturo sa iyo. Diba? Napakalaking bagay yun kapag nagkaroon ka. Kasi yung ibang kabataan, may magulang nga, may pamilya nga, pero hindi nila naranasan na i-guide sila. Naturuan sila. Kaya swerte ka kung kompleto yung pamilya mo at may inspirasyon sa inyong tahanan. At para naman sa mga adults at parents, kailangan magkaroon ng lifelong learnings. So dapat learner tayo, mga adults at parents. Dapat learner ka para may
maituro ka sa anak mo. Kailangan magkaroon ng lifelong learnings at values formation program para mas matutong maging present at magabayan ng maayos ang mga anak kahit sa simpleng paraan. Hindi mo kailangan maging perfect parents dahil sa bawat hakbang at choices na pinili mo araw-araw ay magiging perfect ang lahat in the future. Solusyon lang ang kailangan na bigyan diin ang edukasyon at skills training. Kahit maliit na hakbang tulad ng online learning o skills program, pwede maging daan para makita ng kabataan ang mas maliwanag na kinabukasan. Magkaroon ng support system at mentorship kung kulang ang gabay ng magulang. Pwedeng punan ng guro, leader, kahit simpleng tao. Alam nyo, minsan yung iba, kapag sinasabing simpleng tao, yung parang walang nararating, yung simpleng tao, parang walang pangarap. Alam nyo, yung simpleng tao, yung may pangarap sa buhay, simple lang. Ang gusto mangyari ay mabago ang kanyang buhay. Yung hindi siya magiging pabaya. Kumbaga, ang simpleng tao ay responsible yan. Minsan, totoo na ang kahirapan ang nagtutulak sa maling direksyon. Pero, hindi dapat doon nagtatapos ang kwento ng buhay mo. Sa tamang kaalaman, kasanayan at gabay, pwedeng mabago ang takbo ng buhay ng kabataan o bawat pamilya. Hindi hadlang ang kahirapan. Madalas, ito ang dapat magtulak sa atin o gawing dahilan para magsimulang mangarap at kumilos para sa magandang bukas.